sa gilid ng isang tahimik at halos limot na baryo. Sa pagitan ng makakapal na puno at maputik na daan, matatagpuan ang isang maliit at payak na kubo na tila unti-unti nang kinakain ng panahon. Doon, nakatira si Nanay Linda, isang matandang babaeng kuba, payat at may balat na pinanday ng hirap at araw. Araw-araw, bago pa sumikat ang araw, gumigising na si Nanay Linda. Dahan-dahan siyang bumabangon mula sa kanyang banig. Pinipilit igalaw ang kanyang matigas na likod na tila pasan ng bigat ng buong mundo. Sa kabila ng kanyang kalagayan, hindi niya kailanman hinayaang lamunin siya ng panghihina. Sa isang sulok ng kanyang kubo ay may maliit na basket na puno ng saging, ang tanging pinagkukunan niya ng kabuhayan. Kinukuha niya ang mga ito mula sa iilang punong saging sa likod ng kanyang bahay. Hindi man ito sapat para sa marangyang buhay. Sapat na ito upang siya'y makaraos sa bawat araw. "Basta may makain lang ako, salamat na!" madalas niyang bulong sa sarili. Pagkatapos niyang ihanda ang kanyang paninda, isinasabit niya ang basket sa kanyang balikat. Kahit masakit ang kanyang likod, pilit siyang naglalakad patungo sa baryo. Ilang kilometro ang layo. Ang kanyang hakbang ay mabagal, ngunit puno ng determinasyon. Ngunit hindi lahat ay may malasakit sa kanya. Sa tuwing siya'y dumadaan sa gitna ng baryo, may ilang kabataan na nagtatawanan at nagbubulungan. "Tingnan mo si Nanay Linda, parang kuba na lalong lulubog sa lupa." Biro ng isa. "Baka pati saging niya, kulubot na rin." Dagdag pa ng isa, sabay halakhak. Pinipili ni Nanay Linda na huwag pansinin ang mga ito. Sanay na siya. Matagal na niyang tinanggap na ang mundo ay hindi laging mabait sa mga tulad niya. Sa kabila nito, may iilan pa ring bumibili sa kanya. Mga ina na naghahanap ng murang prutas, mga bata na may baryang hawak, at mga matatandang tulad niya na nakakaunawa sa hirap ng buhay. "Magkano po, Nanay Linda?" tanong ng isang batang babae. "2 piso lang, iho," sagot niya na may banayad ng ngiti. Ngunit kadalasan, nauubos ang kanyang paninda nang hindi dahil sa benta, kundi dahil sa pagkasira. Minsan, walang bumibili. Minsan, napapanis ang saging. At minsan, wala siyang nauuwi ang kita. Sa ganitong mga araw, tahimik lamang siyang bumabalik sa kanyang kubo. Dala ang pagod at pangamba kung paano siya makakaraos kinabukasan. Isang hapon, habang papauwi na siya, napansin niyang tila kakaiba ang paligid. Ang hangin ay malamig at ang mga puno ay tila mas tahimik kaysa karaniwan. Ang landas na madalas niyang daanan ay natatakpan ng makapal na hamog. Huminto siya. May kakaibang pakiramdam na gumapang sa kanyang dibdib. "Parang may nagmamasid," bulong niya. Ngunit wala siyang nakita. Ipinagpatuloy niya ang kanyang paglalakad kahit mabigat ang pakiramdam. Ngunit hindi nagtagal, may narinig siyang mahinang ungol mula sa may kakahuyan. Isang tunog na hindi pangkaraniwan. Hindi ito tila hayop. Hindi rin ito tao. Napahinto muli si Nanay Linda. Ang kanyang puso ay nagsimulang kumabog ng mabilis.
May tao ba dyan? Mahina niyang tawag. Walang sumagot. Ngunit muling narinig ang ungol. Mas malinaw na ngayon, mas malapit. Sa kabila ng kanyang takot, may kung anong nagtulak sa kanya na lumapit. Marahil ay awa, marahil ay kuryosidad, o marahil ay likas na kabutihan na hindi kailanman nawala sa kanyang puso. Dahan-dahan niyang hinawi ang mga dahon. At doon, sa ilalim ng isang malaking puno, nakita niya ang isang nilalang. Isang nilalang na hindi niya inaasahang makikita kailanman. Isang tikbalang. Ngunit hindi ito tulad ng mga kwentong narinig niya noon. Ang tikbalang ay nakahiga sa lupa, tila nang hihina. Ang katawan nito ay nanginginig at ang paghinga ay mabigat. Ngunit ang higit na ikinagulat ni Nanay Linda ay ang malinaw na senyales. Ito ay buntis. Napaatras si Nanay Linda. Nanginginig ang kanyang kamay. Diyos ko! Bulong niya. Ang tikbalang ay bahagyang gumalaw at ang mga mata nito ay dahan-dahang bumukas. Hindi ito mabangis. Hindi ito galit. Sa halip, ang kanyang mga mata ay puno ng sakit at pagsusumamo. Sa sandaling iyon, tila tumigil ang mundo. Isang matandang kuba at isang mahiwagang nilalang magkasalubong sa gitna ng katahimikan, at sa pagitan nila may isang desisyon na kailangang gawin. Tatakas ba si Nanay Linda? O tutulungan niya ang isang nilalang na kinatatakutan ng lahat? Nanatiling nakatayo si Nanay Linda, tila napako sa kanyang kinatatayuan. Ang malamig na hangin ay dumampi sa kanyang balat. Ngunit ang mas matindi niyang nararamdaman ay ang kaba na bumabalot sa kanyang dibdib. Sa kanyang harapan ay isang tikbalang, isang nilalang na matagal na niyang naririnig sa mga kwento ng matatanda. Isang nilalang na sinasabing mapanlinlang, mapanganib, at hindi dapat nilalapitan. Ngunit ang nakikita niya ngayon ay iba. Ang tikbalang ay tila nang hihina. Ang katawan ay bahagyang nanginginig at ang paghinga ay mabigat. Ang kanyang mga mata na inaasahan niyang magiging mabangis ay puno ng sakit at tila humihingi ng tulong. Napalunok si Nanay Linda. Hindi ka mga away? Mahina niyang tanong, kahit alam niyang maaaring hindi siya maintindihan nito. Ngunit sa kanyang pagtataka, bahagyang gumalaw ang tikbalang. Dahan-dahan nitong itinaas ang ulo nito at sa isang mahinang kilos, tila umiling ito, parang nagsasabing hindi. Lalong bumilis ang tibok ng puso ni Nanay Linda. Buntis ka, bulong niya, habang napapatingin sa nakaumbok na tiyan ng nilalang. Isang mahinang ungol ang lumabas mula sa tikbalang. Hindi ito galit, hindi ito pananakot. Ito ay tila paghihirap. At sa sandaling iyon, may kung anong bumasag sa takot ni Nanay Linda. Isang bagay na mas malakas kaysa pangamba. Awa. Dahan-dahan siyang lumapit. Ang bawat hakbang ay puno ng pag-iingat. Ang kanyang mga mata ay hindi umaalis sa tikbalang. Handa siyang umatras anumang oras kung ito'y magbago ng asal. Ngunit hindi iyon nangyari. Sa halip, nanatili lamang ang tikbalang, tila umaasa. Lumuhod si Nanay Linda sa tabi nito kahit hirap ang kanyang likod. Sandali, tutulungan kita, sabi niya, halos pabulong. Kinuha niya ang maliit na lalagyan ng tubig mula sa kanyang basket.
Maingat niyang inilapit ito sa bibig ng tikbalang. Sa una, tila nag-aalinlangan ang nilalang. Ngunit kalaunan, dahan-dahan nitong ininom ang tubig. Ang simpleng kilos na iyon ay tila nagbigay ng kaunting lakas dito. Napansin ni Nanay Linda ang sugat sa tagiliran ng tikbalang. Isang malalim na hiwa na tila dulot ng matalim na bagay. Sino ang gumawa nito sa'yo? Bulong niya, may halong lungkot. Walang sagot. Ngunit sa kanyang puso, alam niyang ang nilalang na ito ay hindi basta napunta sa ganitong kalagayan. Marahil, ito ay hinabol. Marahil, ito ay sinaktan. Marahil, ito ay tinaboy. Muling tumingin sa kanya ang tikbalang. Sa pagkakataong ito, mas malinaw ang ekspresyon nito. Hindi na lamang sakit, kundi pagtitiwala. At doon, tuluyang natunaw ang natitirang takot ni Nanay Linda. Hindi kita iiwan, sabi niya. Matatag ang tinig sa kabila ng kanyang kahinaan. Ngunit alam niyang hindi sapat ang basta manatili roon. Hindi ligtas ang kagubatan, lalo na sa isang sugatang nilalang. Kailangan niya itong dalhin sa kanyang kubo. Ngunit paano? Tiningnan niya ang sarili niyang katawan. Isang matandang kuba, hirap sa paglalakad, at sa harap niya ay isang malaking nilalang. Halos imposibleng gawin. Ngunit sa kabila nito, hindi siya umatras. Subukan natin, bulong niya. Tumayo siya. Kahit masakit ang kanyang likod, hinawakan niya ang isang bahagi ng katawan ng tikbalang. Maingat at sinubukang alalayan ito. Sa una, hindi ito gumalaw. Ngunit nang maramdaman ng tikbalang ang kanyang intensyon, dahan-dahan itong sumubok tumayo. Isang mahina, ngunit determinadong galaw. Nanginig ang mga paa nito, ngunit nagtagumpay itong makabangon. Napangiti si Nanay Linda, kahit bahagya. Ayan, kaya mo pa, sabi niya. Unti-unti, nagsimula silang maglakad. Isang matandang kuba at isang sugatang tikbalang. Magkasabay na tinatahak ang landas pa uwi. Mabagal ang kanilang pag-usad. Ilang beses muntik matumba ang tikbalang. Ilang beses ding napahawak si Nanay Linda sa puno dahil sa sakit ng kanyang likod. Ngunit walang sumuko. Habang papalalim ang gabi, lalo ring tumitindi ang katahimikan ng kagubatan. Ang mga anino ay tila gumagalaw at ang hangin ay nagiging mas malamig. Ngunit sa gitna ng dilim, may isang bagay na nagbibigay liwanag. Isang di inaasahang samahan. Sa wakas, narating nila ang kubo ni Nanay Linda. Ito ay maliit, halos hindi sapat para sa dalawa. Ngunit para kay Nanay Linda, ito ang tanging lugar na maituturing niyang ligtas. Pasok ka, sabi niya. Kahit alam niyang hindi ito pangkaraniwan, dahan-dahang pumasok ang tikbalang. Yumuyuko upang magkasya sa maliit na pinto. Inihiga niya ito sa sahig, sa ibabaw ng lumang banig. Agad siyang naghanap ng malinis na tela at ilang dahon na ginagamit niya bilang panlunas. Maingat niyang nilinis ang sugat ng tikbalang. Napangiwi ang nilalang sa sakit, ngunit hindi ito lumaban. Tiisin mo lang, sabi ni Nanay Linda. Matapos niyang malapatan ng lunas ang sugat, umupo siya sa tabi nito. Tahimik silang dalawa. Ngunit ang katahimikan ay hindi na nakakatakot. Sa halip, ito ay puno ng kakaibang kapayapaan. Maya-maya, muling tumingin sa kanya ang tikbalang.
At sa unang pagkakataon, may bahagyang liwanag sa mga mata nito. Hindi na lamang sakit, kundi pasasalamat. Napabuntong hininga si Nanay Linda. "Siguro, hindi ka masama," mahina niyang sabi. Sa labas ng kubo, humahangin ang gabi. Ngunit sa loob, may nabubuong ugnayan na hindi kayang ipaliwanag ng karaniwang mundo. At sa hindi inaasahang pagkakataon, ang buhay ng isang matandang kuba ay tuluyang magbabago. Dahil sa isang nilalang na pinili niyang tulungan. Mabagal na sumikat ang araw, kinabukasan. Tila nag-aalangan na silipin ang maliit na kubo ni Nanay Linda. Sa loob nito, ang liwanag ng umaga ay dahan-dahang pumasok sa pagitan ng mga siwang ng kawayan. Tumama sa sahig at humaplos sa dalawang nilalang na magkasamang nagpalipas ng gabi. Isang matandang kuba at isang tikbalang na buntis. Nagising si Nanay Linda sa bahagyang paggalaw sa kanyang tabi. Agad siyang napabangon kahit nananakit ang kanyang likod. Napatingin siya sa tikbalang na ngayon ay bahagyang nakaupo, tila sinusubukang igalaw ang kanyang katawan. "Dahan-dahan lang," sabi ni Nanay Linda, lumalapit. Napansin niyang hindi na ganoon kalala ang paghinga nito kumpara kagabi. Ang sugat sa tagiliran ay hindi na gaanong dumudugo at ang mga mata nito ay mas malinaw. Hindi na puno ng matinding sakit, kundi ng pagod at pag-iingat. "Gutom ka siguro," bulong niya. Wala siyang karaniwang pagkain para sa isang nilalang na tulad nito. Ngunit kinuha niya ang ilang saging mula sa kanyang basket at maingat na inilapit sa tikbalang. Sa una, tila nag-alinlangan ang nilalang. Ngunit matapos ang ilang sandali, tinanggap nito ang alok at dahan-dahang kumain. Tahimik na pinanood ni Nanay Linda ang bawat galaw nito. "Hindi ko alam kung tama ang ginagawa ko," mahina niyang sabi. Tila sa sarili lamang. "Pero hindi kita kayang pabayaan." Tumigil sandali ang tikbalang sa pagkain at tumingin sa kanya. Sa pagkakataong iyon, tila may kakaibang nangyari. Isang malamig ngunit banayad na hangin ang umihip sa loob ng kubo. Hindi ito tulad ng karaniwang simoy ng hangin. May dalang kakaibang pakiramdam, parang may mensaheng hindi naririnig ngunit nauunawaan. Napapikit si Nanay Linda at sa kanyang isipan may tinig. Isang tinig na hindi mula sa kanya. "Hindi ka nagkamali." Bigla siyang napadilat, napaatras ng bahagya. Ano yon?" bulong niya, kinakabahan. Nanatiling nakatingin sa kanya ang tikbalang. Walang gumalaw, walang nagsalita. Ngunit malinaw sa kanyang pakiramdam. Ang tinig na iyon ay nagmula sa nilalang sa kanyang harapan. "Ikaw ba yon?" nanginginig niyang tanong. Walang salita ang lumabas mula sa tikbalang, ngunit dahan-dahan itong tumango. Napahawak si Nanay Linda sa kanyang dibdib. "Diyos ko!" bulong niya. Hindi niya alam kung matatakot ba siya o magtataka. Paano ka nagsasalita sa isip ko?" tanong niya. Muling pumikit si Nanay Linda. Tila hinayaan ang kakaibang koneksyon na iyon. At muli, narinig niya ang tinig. Hindi lahat ng nilalang ay tulad ng iniisip ng tao. Napalunok siya. "Ako ay nagtatago. At ako ay nasugatan ng mga taong natatakot sa hindi nila nauunawaan." Unti-unting nabuo sa isipan ni Nanay Linda ang kahulugan ng lahat. Hindi halimaw ang nasa harapan niya. Isa itong nilalang na nasaktan. "Sinaktan ka nila,"
sabi niya. Puno ng lungkot ang tinig. Bahagyang yumuko ang tikbalang, tila pag-amin. Bakit? Tanong ni Nanay Linda. Dahil ako ay naiiba. Nanahimik si Nanay Linda. Ang mga salitang iyon ay tila tumama sa kanya ng mas malalim kaysa inaasahan. Ilang beses na rin ba siyang hinusgahan dahil sa kanyang anyo? Ilang beses na ba siyang nilait, pinagtawanan at itinuring na kakaiba? Dahan-dahan siyang umupo sa tabi ng tikbalang. Magkaiba man tayo. Pareho pala tayo. Mahina niyang sabi. Sa sandaling iyon, may nabuo sa pagitan nila. Hindi lamang awa, kundi pagkakaunawaan. Hindi kita ibibigay sa kanila. Dagdag niya, mas matatag na ang tinig. Dito ka muna hanggang sa gumaling ka. Bahagyang gumalaw ang tikbalang at sa kanyang isipan muling narinig ni Nanay Linda ang tinig. Salamat, Nanay Linda. Napangiti siya sa kabila ng lahat. Ngunit ang kapayapaang iyon ay hindi nagtagal. Mula sa labas ng kubo, may narinig siyang mga yabag. Malalakas, mabibigat, marami. Napalingon si Nanay Linda sa pintuan. May tao, bulong niya. Unti-unti lumakas ang ingay. May mga boses. Dito natin nakita ang bakas! Sigaw ng isa. Hindi pwedeng malayo pa yon! Dagdag ng isa. Nanlaki ang mga mata ni Nanay Linda. Hinahanap ka nila, sabi niya. Nanginginig ang tinig. Tumingin siya sa tikbalang na ngayon ay muling kinakabahan. Hindi ka nila pwedeng makita, mabilis niyang dagdag. Agad siyang tumayo, kahit hirap ang kanyang katawan. Teka, mag-isip ka, Linda. Bulong niya sa sarili. Mabilis niyang tinabunan ang tikbalang gamit ang lumang tela at ilang kahoy. Sinubukang itago ito sa pinakaloob ng kubo. Huwag kang gagalaw, mahina niyang utos. Sa labas, palapit ng palapit ang mga yapak. Hanggang sa knock. Nanay Linda, buksan mo to! Napapikit siya sandali, saka huminga ng malalim. Alam niyang ang susunod na mangyayari ay maaaring magbago ng lahat. Dahan-dahan siyang lumapit sa pinto. At bago niya ito tuluyang buksan, bumulong siya. Hindi kita ipagkakanulo. Pagkabukas ng pinto, bumungad sa kanya ang ilang kalalakihan mula sa baryo. May dalang itak, kahoy, at matitigas na mukha. May nakita ka bang kakaiba dito? Tanong ng isa. Tumigil sandali si Nanay Linda. At sa pagkakataong iyon, kailangan niyang pumili ang katotohanan o ang proteksyon sa isang nilalang na nagtitiwala sa kanya. Nakatayo si Nanay Linda sa harap ng kanyang pintuan habang ang liwanag ng umaga ay tumatama sa kanyang mukha. Sa kanyang harapan ay ang mga kalalakihan ng baryo. Mga mukhang pamilyar, ngunit sa sandaling iyon ay tila nagibanyaga sa kanya. May hawak silang mga itak, kahoy at lubid. Hindi iyon karaniwang pagbisita. May nakita ka bang kakaiba dito? Ulit ng isa, mas mariin ang tinig. Naramdaman ni Nanay Linda ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Sa likod niya, sa loob ng kanyang maliit na kubo, nakatago ang tikbalang. Isang nilalang na kung matatagpuan ng mga ito ay tiyak na papatayin. Huminga siya ng malalim. Wala, sagot niya. Pilit pinapakalma ang kanyang boses. Nagkatinginan ang mga lalaki. Sigurado ka, Nanay Linda? Tanong ng isa pa.
May bakas kami ng kakaibang hayop na papunta rito. Baka may tinatago ka. Dagdag ng isa. May bahid ng pagdududa. Saglit na natahimik si Nanay Linda. Ang mga salitang iyon ay tila mabibigat na bato na bumagsak sa kanyang dibdib. Ngunit pinili niyang manatiling matatag. Matanda na ako, sabi niya. Kung may nakita man ako, hindi ko na kaya pang itago iyon. May bahagyang pangungutya sa kanyang tinig. Isang paraan upang ilayo ang kanilang hinala. Ngunit hindi lahat ay kumbinsido. Titingnan namin, biglang sabi ng pinakamatangkad sa kanila. Hindi na siya nakapagsalita ng dire-diretsyong pumasok ang mga lalaki sa kanyang kubo. Nanlamig ang buong katawan ni Nanay Linda. Diyos ko! Bulong niya sa sarili. Pinanood niya ang bawat galaw nila, ang pag-ikot ng kanilang mga mata, ang paggalugad sa bawat sulok ng kubo, ang pag-angat sa mga gamit na matagal na niyang ginagamit. Wala naman dito, sabi ng isa. Sigurado ka ba? Sagot ng isa. Patuloy sa paghahanap. Sa likod ng lumang tela at kahoy, nanatiling tahimik ang tikbalang. Ni isang galaw, ni isang tunog, parang nauunawaan nito ang panganib. Lumipas ang ilang sandali na tila napakahaba. Hanggang sa, baka mali lang tayo ng bakas, sabi ng isa. Tila nawawalan na ng gana. Pero hindi pwedeng basta mawala yon, sagot ng isa pa. Dahan-dahang lumapit ang pinuno ng grupo kay Nanay Linda. Kung may makita ka, sabihin mo sa amin, mariin niyang sabi. Tumango si Nanay Linda. Oo. Isang mahabang titig ang ipinako sa kanya ng lalaki. Tila sinusukat kung nagsasabi siya ng totoo. Ngunit sa huli, tumalikod ito. Umalis na tayo! Isa-isa silang lumabas ng kubo hanggang sa tuluyang nawala ang kanilang mga yabag sa malayo. Nanatiling nakatayo si Nanay Linda sa pintuan. Hindi siya agad gumalaw. Hindi siya agad nagsalita. Hanggang sa tuluyang mawala ang ingay sa paligid. Doon pa lamang siya napaluhod. Salamat! Mahina niyang bulong. Hindi niya alam kung kanino. Dahan-dahan siyang tumayo at agad na isinara ang pinto. Mabilis siyang lumapit sa pinagtataguan ng tikbalang at inalis ang mga nakatakip dito. Naroon pa rin ito. Ligtas. Huminga siya ng malalim. Tila ngayon lamang siya nakahinga ng maayos. Umalis na sila, sabi niya. May bahagyang panginginig pa ang tinig. Dahan-dahang gumalaw ang tikbalang. At sa kanyang isipan muling narinig ni Nanay Linda ang tinig nito. Pinrotektahan mo ako! Napatingin siya rito, may halong lungkot at tapang sa kanyang mga mata. Oo, sagot niya. Kasi wala kang ibang maaasahan. Saglit silang natahimik. Ngunit ang katahimikan ngayon ay may bigat. Isang bigat na dala ng desisyong ginawa ni Nanay Linda. Alam niyang ang kanyang ginawa ay hindi maliit. Nilinlang niya ang kanyang mga kababaryo. At kung malaman nila ang totoo, hindi lamang ang tikbalang ang mapapahamak, pati siya. Hindi na sila titigil, sabi niya. Tila iniisip ang susunod na mangyayari. Hahanapin at hahanapin kanila. Bahagyang gumalaw ang tikbalang. Kailangan kong umalis. Bulong ng tinig sa kanyang isipan. Hindi pa pwede, agad na sagot ni Nanay Linda. Hindi ka pa magaling at buntis ka pa. Tumahimik ang tikbalang. Alam nilang pareho ang katotohanan. Hindi ito ligtas kahit saan. Umupo si Nanay Linda sa tabi nito. Dito ka muna, sabi niya. Mas matatag na ang boses. Habang nandito ka, ako ang bahala sa'yo.
Napatingin ang tikbalang sa kanya. At sa sandaling iyon, may kakaibang pagbabago sa hangin. Hindi na lamang ito pagtitiwala. Ito ay isang panata. Isang pangakong hindi binibigkas ng malakas, ngunit malinaw sa puso. Sa labas ng kubo, patuloy ang paggalaw ng baryo. Walang kamalay-malay sa lihim na tinatago ng isang matandang kuba. Ngunit sa loob ng maliit na tahanan na iyon, nagsimula nang umikot ang kapalaran. At ang simpleng kasinungalingan ni Nanay Linda ay magiging simula ng mas malalim na laban. Hindi lamang para sa kaligtasan ng tikbalang, kundi para sa kanyang sariling buhay. Lumipas ang mga araw na tila mas mabigat kaysa karaniwan. Sa bawat pagsikat ng araw, dala ni Nanay Linda ang bagong pangamba. Baka muling bumalik ang mga tao sa baryo, baka may makapansin, baka may makarinig. Ngunit sa kabila ng lahat, nanatili siyang matatag. Sa loob ng kanyang maliit na kubo, naging tahimik ang buhay, ngunit puno ng lihim. Ang tikbalang ay patuloy na nagpapagaling, habang si Nanay Linda ay buong pusong nag-aalaga rito. Tuwing umaga, bago pa man magising ang baryo, lumalabas si Nanay Linda upang kumuha ng sariwang dahon at halamang gamot mula sa kagubatan. Pinipili niya ang mga kilala niyang may bisa, mga dahon na matagal na niyang ginagamit kahit noong siya'y mas bata pa. Para to sa sugat mo, sabi niya habang dahan-dahang dinidikdik ang mga dahon. Maingat niyang nilalapatan ang sugat ng tikbalang. Sa bawat haplos, may pag-iingat, may pag-aaruga. Parang ina na nag-aalaga ng sariling anak. Hindi na tulad ng dati ang tikbalang. Mas nakakagalaw na ito, mas malinaw na ang kanyang mga mata. Ngunit nananatili pa ring mabigat ang kanyang katawan dahil sa pagbubuntis. At sa bawat araw na lumilipas, mas lumalalim ang ugnayan nila. Isang hapon, habang tahimik silang magkatabi, muling nagsalita ang tinig sa isipan ni Nanay Linda. "Bakit mo ginagawa ito?" Napatingin siya sa tikbalang. "Alin?" tanong niya. "Ang pagtulong sa akin, kahit alam mong mapapahamak ka." Napabuntong hininga si Nanay Linda. Hindi agad siya sumagot. Sa halip, tumingin siya sa maliit na bintana ng kubo, kung saan tanaw ang ilang punong saging na unti-unting gumagalaw sa hangin. "Alam mo," mahina niyang simula, "matagal na akong nag-iisa." Tumahimik ang tikbalang, tila nakikinig. "Wala akong pamilya, wala akong anak, wala ring nag-aalaga sa akin." Bahagyang napangiti siya, ngunit may lungkot sa kanyang mga mata. "Sanay na ako sa katahimikan." Saglit siyang tumigil. "Pero nang makita kita, parang may bumalik na dahilan." Dahan-dahan siyang tumingin sa tikbalang. "Hindi ka halimaw sa paningin ko. Isa kang ina." Nanatiling tahimik ang nilalang. Ngunit sa kanyang isipan, naramdaman ni Nanay Linda ang isang banayad na damdamin. Isang uri ng pasasalamat na hindi kailangang ipaliwanag. "Hindi ka tulad ng iba. Hindi rin ako tinanggap ng iba," sagot ni Nanay Linda. Sandaling natahimik ang dalawa. Sa katahimikang iyon, mas malinaw ang kanilang pagkakapareho kaysa sa kanilang pagkakaiba. Ngunit ang kanilang mapayapang mundo ay muling nabasag kinabukasan. Habang naglalakad si Nanay Linda papunta sa baryo upang magbenta ng saging, napansin niyang tila kakaiba ang kilos ng mga tao. Mas maingay, mas balisa, at higit sa lahat, mas mapagmatyag. "May nakita raw ulit sa kagubatan," bulong ng isang babae.
Hindi daw basta hayop, tikbalang daw talaga. Sagot ng isa. Napahinto si Nanay Linda. Unti-unti siyang nilamig. Hindi sila titigil. Bulong niya sa sarili. Sa palengke, kakaunti lamang ang bumili sa kanya. Ang mga tao ay abala sa pag-uusap tungkol sa nilalang na hinahanap nila. May ilan pang tumingin sa kanya ng kakaiba, tila may hinala. Nanay Linda, tawag ng isang matandang lalaki. Ikaw ang pinakamalapit sa kagubatan. Wala ka bang napapansin? Napalingon siya. Ang mga mata ng mga tao ay tila nakatutok sa kanya. Isang maling sagot lamang. At maaaring matapos ang lahat. Wala, sagot niya. Pilit pinapakalma ang sarili. Tahimik lang doon. Hindi agad nagsalita ang lalaki. Sigurado ka? Tumango si Nanay Linda. Oo. Ngunit sa kanyang puso, alam niyang hindi sapat ang pagsisinungaling. Hindi na ito basta simpleng pagtatago. Ito ay isang laban na unti-unting lumalaki. At habang papalapit ang gabi, mas lalo niyang nararamdaman ang bigat ng kanyang desisyon. Pagbalik niya sa kubo, agad niyang sinara ang pinto. Nararamdaman ko, lalong lumalapit ang panganib, sabi niya. Humihingal pa. Tumingin siya sa tikbalang. Kailangan na nating maghanda. Bahagyang gumalaw ang tikbalang. Para saan? Huminga ng malalim si Nanay Linda. Para sa araw na hindi na kita kayang itago. Tumahimik ang kubo. Ang hangin ay tila naging mas mabigat. Sa labas, unti-unting dumidilim ang kalangitan. At sa loob, isang matandang babae at isang tikbalang na buntis ang sabay na naghahanda para sa unos na paparating. Hindi na mapakali si Nanay Linda ng gabing iyon. Sa bawat pag-ihip ng hangin, tila may kasamang babala. Ang mga dahon sa labas ng kubo ay kumakaluskos na parang may mga yabag na nagkukubli sa dilim. Hindi siya nakatulog. Tahimik siyang nakaupo sa tabi ng tikbalang, pinagmamasdan ang marahang paghinga nito. Ang dati nitong sugat ay halos maghilom na. Ngunit ang bigat ng kanyang kalagayan bilang isang nagdadalang buhay ay lalong nagpapahina rito. Hindi na tayo ligtas dito, mahina niyang sabi. Dahan-dahang iminulat ng tikbalang ang mga mata nito. Nararamdaman ko rin tugon ng tinig sa kanyang isipan. May paparating. Napahawak si Nanay Linda sa kanyang dibdib. Hindi ko alam kung saan kita dadalhin, dagdag niya. Pero hindi pwedeng dito kaabutan. Saglit siyang tumayo kahit hirap ang kanyang katawan. Lumapit siya sa maliit na estante kung saan nakalagay ang iilan niyang gamit. Isang lumang tela, ilang tuyong pagkain at ang maliit na lalagyan ng tubig. Isa-isa niya itong inayos sa isang supot. Kung kailangan nating umalis, dapat handa tayo, bulong niya. Ngunit bago pa niya matapos ang kanyang paghahanda, may narinig siyang tunog mula sa labas. Isang malakas na kalabog. Napahinto siya. Sumunod ang isa pang kalabog. Mas malapit na. Bumilis ang tibok ng kanyang puso. Hindi pa sila sumusuko, sabi niya, nanginginig. Dahan-dahan siyang lumapit sa maliit na siwang ng bintana at sumilip. At doon, sa dilim ng gabi, nakita niya ang ilaw ng mga sulo. Marami at papalapit. Diyos ko! Bulong niya. Agad siyang napaatras. Dumating na sila, sabi niya sa tikbalang. Ang hangin sa loob ng kubo ay tila naging mas malamig. Hindi ako pwedeng mahuli, mahinang tugon ng tinig.
Hindi kita hahayaang mangyari iyon, sagot ni Nanay Linda. Matatag kahit nanginginig ang kanyang kamay. Mabilis siyang nag-isip. Sa likod ng kanyang kubo ay may makitid na daan papunta sa mas masukal na bahagi ng kagubatan. Isang lugar na bihira puntahan ng mga tao dahil sa kapal ng mga puno at kawalan ng malinaw na landas. Doon tayo dadaan, sabi niya. Pero kailangan mong tumayo. Dahan-dahang sinubukang bumangon ng tikbalang. Nanginig ang mga paa nito, ngunit pilit itong tumayo. Lumapit si Nanay Linda at inalalayan ito. Konti na lang, kaya mo to, bulong niya. Sa labas, mas lumalakas ang ingay ng mga tao. Dito na yon, sigaw ng isa. Palibutan niyo ang lugar, utos ng isa pa. Wala ng oras. Mabilis na binuksan ni Nanay Linda ang likurang bahagi ng kubo. Isang maliit na siwang na kadalasan ay ginagamit lamang niya sa pagtapon ng basura. Dito tayo lalabas, sabi niya. Isa-isang lumabas ang tikbalang, pilit na nagtatago sa dilim. Sumunod si Nanay Linda, dala ang maliit niyang supot. Sa sandaling iyon, malakas na binuksan ang pintuan ng kubo mula sa harapan. Nanay Linda, alam naming may tinatago ka, sigaw ng isa. Napapikit siya sandali, ngunit hindi siya tumigil. Patuloy silang gumalaw, papalayo. Sa likod nila, naririnig na niya ang mga yabag sa loob ng kubo. Ang paghalughog, ang pagwasak sa kanyang mga gamit. Wala dito! Sigaw ng isa. Lumabas sila! Hanapin nyo! Utos ng isa pa. Mas bumilis ang tibok ng puso ni Nanay Linda. Bilisan natin! Bulong niya. Ngunit mahirap. Ang tikbalang ay mabigat ang katawan at ang kanyang sariling lakas ay unti-unti nang nauubos. Ilang beses siyang muntik matumba. Ilang beses ding napahinto ang tikbalang. Ngunit patuloy silang gumagalaw. Hanggang sa napahinto ang tikbalang. Isang mahinang ungol ang lumabas mula rito. Napalingon si Nanay Linda. Ano yon? Tanong niya. Nag-aalala. At doon niya napansin. Mas lalong umumbok ang tiyan nito. At ang paghinga nito ay naging mas mabilis. Nanlaki ang mga mata ni Nanay Linda. Huwag mong sabihing napahawak ang tikbalang sa kanyang tiyan at sa kanyang isipan. Muling narinig ni Nanay Linda ang tinig, ngunit ngayon ay puno ng hirap. Hindi na ako makakatagal. Nanlamig si Nanay Linda. Ngayon pa talaga, bulong niya. Sa gitna ng dilim, sa gitna ng panganib, sa gitna ng kanilang pagtakas ka. Magsisimula na ang panganganak. Sa likod nila, papalapit ang mga taong may dalang sulo. Sa harap nila, ang masukal na kagubatan. At sa pagitan ng lahat ng iyon, isang buhay ang malapit ng isilang. Napapikit si Nanay Linda, huminga ng malalim at muling tumingin sa tikbalang. Huwag kang matakot, sabi niya. Kahit siya mismo ay kinakabahan, hindi kita iiwan. Sa gabing iyon, hindi lamang ang kanilang kaligtasan ang nakataya, kundi ang kapanganakan ng isang nilalang na maaaring magbago ng lahat. Ang gabi ay tila lalong lumalim habang ang hangin ay nagiging mas malamig at mabigat. Sa gitna ng masukal na kagubatan, halos hindi na makita ang daan. Ang tanging liwanag ay nagmumula
sa malalayong sulok ng mga taong patuloy na naghahanap. Ngunit para kay Nanay Linda, wala nang mas mahalaga sa sandaling iyon kundi ang tikbalang sa kanyang harapan. Napahawak ang tikbalang sa kanyang tiyan at isang mahinang ungol ang muling umalingaw-ngaw sa katahimikan ng gabi. Ang bawat paghinga nito ay tila labanan, isang paghihirap na hindi kayang itago. "Dito muna tayo," sabi ni Nanay Linda. Pilit pinipigil ang kaba. May nakita siyang maliit na siwang sa pagitan ng malalaking ugat ng puno. Isang likas na taguan na bahagyang natatakpan ng makapal na damo at dahon. Hindi ito perpekto, ngunit sapat upang pansamantalang makubli sila. Dahan-dahan niyang inalalayan ang tikbalang na mahiga roon. Huminga ka ng malalim, bulong niya kahit hindi siya sigurado kung tama ang kanyang ginagawa. Hindi siya komadrona. Wala siyang karanasan sa ganitong sitwasyon. Ngunit sa buong buhay niya, natutunan niyang may mga pagkakataong hindi sapat ang kaalaman. Kailangan mo lamang kumilos dahil walang ibang gagawa. Sa kanyang isipan, muling narinig ang tinig ng tikbalang. "Masakit!" Napapikit si Nanay Linda. "Alam ko, pero kakayanin mo," sagot niya. Kahit ang kanyang sariling boses ay may panginginig. Lumuhod siya sa tabi nito kahit nananakit ang kanyang likod. Kinuha niya ang malinis na tela mula sa kanyang supot at inihanda ito. "Makinig ka sa akin," sabi niya. "Mas matatag na ngayon. Kapag sinabi kong umire, gawin mo." Hindi man salita ang sagot, naramdaman niya ang pagsang-ayon ng tikbalang. Sa malayo, naririnig pa rin ang mga sigaw ng mga tao. "Hanapin niyo sa banda doon! Huwag silang makakatakas!" Ang mga tinig na yon ay parang mga aninong patuloy na lumalapit. Ngunit pinili ni Nanay Linda na ituon ang kanyang pansin sa kasalukuyan, sa buhay na isisilang. "Ngayon, umiri ka," utos niya. Isang malakas na ungol ang sumunod. Napahigpit ang hawak ni Nanay Linda sa tela. Muli, "Isa pa! Lakasan mo pa!" Isa na namang pag-iri, mas matindi, mas puno ng sakit. Lumipas ang ilang sandali na tila walang hanggan, hanggang sa isang kakaibang liwanag ang unti-unting lumitaw. Nanlaki ang mga mata ni Nanay Linda. Hindi ito pangkaraniwang kapanganakan. Ang paligid ay tila naliwanagan ng banayad na gintong sinag na unti-unting lumalakas sa bawat sandali. "Diyos ko!" bulong niya. At pagkatapos ng isang huling pag-iri, isinilang ang sanggol. Ngunit hindi ito tulad ng inaasahan. Ang maliit na nilalang ay may kakaibang anyo, bahagyang kahawig ng tikbalang, ngunit mas banayad, mas maliwanag. Ang kanyang balat ay tila kumikislap sa ilalim ng liwanag, at ang kanyang mga mata, kahit bagong bukas, ay may kakaibang kinang. Hindi ito nakakatakot. Ito ay kahanga-hanga. Agad na sinalo ni Nanay Linda ang sanggol gamit ang tela. Maingat niyang nilinis ito habang ang kanyang mga kamay ay nanginginig, hindi sa takot, kundi sa pagkamangha. "Napakaganda mo!" mahina niyang sabi. Sa kanyang isipan, naramdaman niya ang matinding emosyon mula sa ina, ang tikbalang. "Anak ko!" Dahan-dahang inilapit ni Nanay Linda ang sanggol sa ina nito. Agad itong tinanggap
ng tikbalang. Kahit pagod na, ang mga mata nito ay puno ng pagmamahal. Sa sandaling iyon, tila nawala ang lahat ng takot. Walang mga tao, walang panganib, tanging isang ina at ang kanyang anak. At isang matandang babaeng naging saksi sa himala. Ngunit ang katahimikan ay muling nabasag. Mas lumapit ang mga sigaw. May ilaw doon! Doon sila! Nanlamig si Nanay Linda. Hindi tayo ligtas, sabi niya. Mabilis na tumayo kahit hirap ang katawan. Tumingin siya sa tikbalang na ngayon ay hawak ang kanyang anak. Hindi tayo pwedeng manatili dito. Ngunit alam niyang mahirap na itong makagalaw. Kapapanganak lamang nito. Pagod, mahina, walang lakas. Mabilis na nag-isip si Nanay Linda. At sa sandaling iyon, may isang desisyon na bumuo sa kanyang puso. Isang desisyong hindi niya akalaing kakayanin niyang gawin. Makinig ka sa akin, sabi niya, nakatingin sa tikbalang. Kung hindi tayo kikilos ngayon, mahuhuli tayo. Saglit siyang tumigil. At kapag nangyari yun, hindi lang ikaw ang mawawala. Napatingin siya sa sanggol. Pati siya. Tahimik ang kagubatan, ngunit ang panganib ay papalapit. Huminga ng malalim si Nanay Linda. At sa unang pagkakataon, ang kanyang mga mata ay puno ng kakaibang tapang. Handa ka bang magtiwala sa akin hanggang dulo? Sa kanyang isipan, narinig niya ang sagot. Oo. At sa gabing iyon magsisimula ang kanilang pinakamapanganib na hakbang. Hindi na lamang para tumakas, kundi para ipaglaban ang buhay na bagong isinilang. Mas lalong lumalakas ang mga sigaw sa kagubatan. Doon, may nakita akong liwanag. Bilisan nyo! Ang bawat yabag ay tila kumakalabog sa dibdib ni Nanay Linda. Wala nang oras para mag-alinlangan. Wala nang pagkakataon para umatras. Tumingin siya sa tikbalang at sa bagong silang nitong anak. Pagod na pagod ang ina. Halos hindi na makagalaw. Ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling gising. Puno ng pagmamahal at pangamba. Ang sanggol naman ay tahimik. Tila may sariling liwanag na banayad na sumisiklab sa dilim. Makinig ka sa akin! Mahina ngunit matatag na sabi ni Nanay Linda. Lumuhod siya sa tabi ng tikbalang. Hahatiin natin ang kanilang atensyon. Bahagyang gumalaw ang tikbalang. Tila hindi agad naunawaan. Dadalhin ko ang bata, dagdag ni Nanay Linda. Nanlaki ang mga mata ng tikbalang. Hindi mahinang tugon sa kanyang isipan, puno ng pag-aalala. Wala tayong ibang paraan, sagot ni Nanay Linda. Hindi ka makakatakbo, pero ako, kaya ko pa kahit papaano. Saglit siyang tumingin sa sanggol. Ilalayo ko sila sa'yo. Tahimik ang paligid. Ngunit ang bigat ng kanyang mga salita ay tila sumiksik sa hangin. Kapag nailayo ko na sila, saka gumalaw. Hanapin mo ang mas malalim na bahagi ng gubat. Napapikit ang tikbalang. Ang desisyong iyon ay hindi madali. Isang ina ang hihiwalay sa kanyang bagong silang na anak kahit pansamantala lamang. Paano kung hindi kita na makita ulit? Bulong ng tinig, puno ng takot. Napahawak si Nanay Linda sa kamay nito. Magkikita pa kayo, sabi niya. May paniniwala sa kanyang tinig. Hindi matatapos dito ang kwento nyo. Dahan-dahan niyang kinuha ang sanggol. Sa sandaling iyon, tila mas luminaw ang liwanag na nagmumula rito.
Parang nararamdaman nito ang pagbabago. Maingat niya itong binalot sa tela at inilapit sa kanyang dibdib. "Patawad!" bulong ng tikbalang. Umiling si Nanay Linda. "Walang dapat ipagpaumanhin. Ginagawa lang natin ang tama." Sa malayo, mas lumapit ang mga ilaw ng sulok. "Dito na! Malapit na sila!" Tumayo si Nanay Linda. Kahit nanginginig ang kanyang mga tuhod. "Maghanda ka!" sabi niya sa tikbalang. "Kapag narinig mong lumayo na sila, tumakas ka!" Tumango ang tikbalang. At sa sandaling iyon, nagkatitigan sila. Isang matandang babae at isang nilalang na minsang kinatatakutan ng mundo. Ngunit ngayon, iisa ang kanilang hangarin. Protektahan ang buhay. Huminga ng malalim si Nanay Linda at walang lingon-lingon. Tumakbo siya. Bit-bit ang sanggol. Sa kabila ng kanyang edad, sa kabila ng kanyang kahinaan, tumakbo siya ng buong lakas. Ang kanyang mga paa ay halos sumuko. Ang kanyang likod ay sumisigaw sa sakit, ngunit hindi siya tumigil. "Dito! May gumagalaw!" sigaw ng isa sa mga lalaki. "Habulin niyo!" Napatingin ang mga ilaw ng sulo sa direksyon niya. Nakita siya, ngunit iyon ang gusto niya. "Halika!" bulong niya sa sanggol. "Huwag kang matakot!" Patuloy siyang tumakbo, papalayo sa tikbalang. Sa likod niya, naririnig niya ang mga yabag, mabilis, mabigat, papalapit. Ngunit hindi siya lumingon. Hindi siya pwedeng lumingon. Dahil sa bawat hakbang na ginagawa niya, may isang buhay na nailalayo sa panganib. Habang siya ay patuloy sa pagtakbo, napansin niyang tila lumalakas ang liwanag ng sanggol. At sa kakaibang pagkakataon, ang mga puno sa kanyang dinaraanan ay tila kusang nagbubukas ng daan. "Hindi ka pangkaraniwan!" bulong niya. Ang hangin ay tila gumagabay sa kanya. Ang dilim ay tila hindi ganap na sumasako. At sa likod niya, unti-unting nalalayo ang mga humahabol. Hanggang sa tuluyan silang mawala sa kanyang pandinig. Napahinto si Nanay Linda. Hingal na hingal siya. Halos bumigay ang kanyang katawan. Ngunit nanatili siyang nakatayo. Dahan-dahan niyang tiningnan ang sanggol sa kanyang mga bisig. "Ligtas ka na! Kahit sandali," sabi niya. Ngunit sa kanyang puso, alam niyang hindi pa tapos ang laban. Sa kabilang bahagi ng kagubatan, ang tikbalang ay mag-isa. Mahina, sugatan, kakapanganak pa lamang. At ang tanging pag-asa nito ay ang sakripisyong ginawa ng isang matandang kuba. Napatingin si Nanay Linda sa dilim ng kagubatan. "At sana," bulong niya, "makatakas ka." Sa gabing iyon, ang kanilang mga landas ay pansamantalang naghiwalay. Ngunit ang ugnayan na nabuo sa pagitan nila ay mas malalim kaysa distansya. At sa bawat hakbang ni Nanay Linda, dala niya ang pag-asa na balang araw. Muli silang magkikita. Magdamag na naglakad si Nanay Linda sa loob ng kagubatan. Ang bawat hakbang ay tila isang pakikibaka laban sa kanyang sariling katawan. Ang kanyang mga paa ay sugatan. Ang kanyang likod ay halos hindi na niya maituwid. At ang kanyang paghinga ay mabigat. Ngunit hindi siya tumigil. Sa kanyang dibdib ay mahigpit niyang yakap ang sanggol. Ang munting nilalang na ngayon ay tila mas maliwanag kaysa noong una niya itong nakita. Ang banayad na gintong liwanag na nagmumula rito ay nagsisilbing tanglaw sa kanilang dinaraanan. Hindi ito nakakasilaw,
ngunit sapat upang makita ni Nanay Linda ang bawat ugat, bato at daan sa gitna ng dilim. Parang ikaw ang gumagabay sa akin, bulong niya. Tahimik ang sanggol, ngunit tila may kakaibang kapayapaan na dala nito. Pagsapit ng madaling araw, napahinto si Nanay Linda sa tabi ng isang maliit na batis. Hindi na niya kaya. Dahan-dahan siyang umupo sa lupa, halos mapabagsak sa pagod. Sandali lang, pahinga lang, mahina niyang sabi. Maingat niyang inilapag ang sanggol sa kanyang kandungan. Tiningnan niya ito ng mabuti, ang maliit nitong mukha, ang kakaibang ningning sa balat, ang mga matang tila may lalim na hindi pangkaraniwan. Hindi ka dapat napunta sa ganitong mundo, bulong niya. Sa unang pagkakataon, nakaramdam siya ng takot. Hindi para sa sarili, kundi para sa batang hawak niya. Ano ang magiging kapalaran nito? Isang nilalang na hindi lubos na tao at hindi ring ganap na tikbalang. Isang nilalang na tiyak na hindi mauunawaan ng karamihan. Habang nakatulala siya, may narinig siyang kaluskos mula sa kabilang bahagi ng batis. Agad siyang napatingin. May mga yabag, mabagal, maingat, papalapit. Napatayo si Nanay Linda kahit nanginginig ang kanyang katawan. Huwag na sana, bulong niya. Ngunit huli na. Mula sa likod ng mga puno, lumitaw ang tatlong lalaki, mga taga-baryo. May dala silang mga sulo at itak. At last, sabi ng isa, may ngiting hindi nakakaaliw. Nakita din kita, Nanay Linda. Nanlamig ang kanyang katawan. Wala akong ginagawa, sagot niya. Pilit pinapakalma ang sarili. Ngunit napatingin ang isa sa kanyang hawak. Ano yang dala mo? Bahagyang napaatras si Nanay Linda. Wala, bata lang. Bata, putol ng lalaki habang lumalapit. Bakit may ilaw? Unti-unting nagdilim ang kanilang mga mukha habang napapansin ang kakaibang liwanag mula sa sanggol. Hindi yan normal, sabi ng isa. Baka anak yan ng tikbalang, dagdag ng isa pa. Naramdaman ni Nanay Linda ang bigat ng sitwasyon. Wala na siyang matatakbuhan. Wala na siyang maitatago. At sa sandaling iyon, alam niyang ang katotohanan ay hindi na kayang itago. Huminga siya ng malalim. At sa unang pagkakataon, hindi siya nagsinungaling. Oo, sabi niya, diretso ang tingin sa kanila. Anak siya ng tikbalang. Saglit na natahimik ang mga lalaki. Pagkatapos, kung ganon, mas lalong hindi pwedeng mabuhay yan, malamig na sabi ng isa. Nanlaki ang mga mata ni Nanay Linda. Hindi! Agad niyang sagot, mas malakas kaysa inaasahan niya. Mahigpit niyang niyakap ang sanggol. Wala siyang kasalanan. Ngunit hindi sila nakinig. Unti-unti silang lumapit. Lumayo ka, Nanay Linda, sabi ng isa. Hindi na ito tungkol sa'yo. Ngunit hindi siya umatras. Sa kabila ng kanyang takot, nanatili siyang nakatayo. Kung gusto niyong kunin to, sabi niya. Nanginginig ang boses ngunit matatag. Kailangan niyo muna akong lampasan. Nagkatinginan ang mga lalaki. Matanda ka na, sabi ng isa. Huwag mo kaming pilitin. Ngunit hindi gumalaw si Nanay Linda. Sa sandaling iyon, ang matandang kuba na matagal nang minamaliit ng lahat ay naging matibay na pader. Hindi dahil sa lakas, kundi dahil sa pagmamahal. At habang papalapit ang mga lalaki, habang ang panganib ay tila wala ng takas, may biglang nangyaring hindi nila inaasahan. Ang sanggol,
sa kanyang mga bisig ay biglang nagliwanag, hindi na banayad, kundi maliwanag, nakakasilaw. Napaatras ang mga lalaki. Ano yan? Ang liwanag ay lumawak, tila bumabalot sa paligid. At sa loob ng liwanag na iyon, may isang presensya, isang pamilyar na presensya. Nanlaki ang mga mata ni Nanay Linda. Hindi maaaring. Sa likod ng mga lalaki, mula sa pagitan ng mga puno, may isang anyo na unti-unting lumilitaw. Mas malakas, mas matatag, at puno ng galit. Ang tikbalang. Ngunit hindi na ito ang dating mahina at sugatan. Ito ay isang ina na handang ipaglaban ang kanyang anak. Ang liwanag mula sa sanggol ay patuloy na lumalakas, bumabalot sa buong paligid na tila pinapalayas ang dilim ng kagubatan. Napaatras ang mga lalaki. Tinatakpan ang kanilang mga mata, hindi maunawaan ang nangyayari sa kanilang harapan. Ano to? Bulong ng isa, nanginginig. Sa likod nila, unti-unting lumilitaw ang anyo ng tikbalang. Ngunit hindi na ito ang sugatan at nanghihinang nilalang na iniwan ni Nanay Linda. Ang kanyang tindig ay matatag na. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab, hindi ng galit lamang, kundi ng matinding pagnanais na ipagtanggol ang kanyang anak, isang ina. Umatras kayo! Mahinang ngunit mabigat na sabi ni Nanay Linda. Ngunit hindi sila nakinig. Sa halip, mas lalong tumigas ang kanilang mga mukha. Hindi kami matatakot sa salamangka, sigaw ng isa, sabay taas ng kanyang itak. Ngunit bago pa siya makalapit, isang malakas na ihip ng hangin ang biglang dumaan. Napahinto ang lahat. Ang mga dahon ay nagliparan. Ang lupa ay tila bahagyang nanginig. At ang liwanag mula sa sanggol ay biglang nagbago. Mula sa gintong sinag tungo sa isang mas malinaw at mas maputing liwanag. Tahimik. Sandaling katahimikan na tila mas malakas kaysa anumang sigaw. At sa gitna nito, narinig ni Nanay Linda ang tinig, hindi lamang sa kanyang isipan, kundi tila sa buong paligid. Hindi kami kaaway, napatingin ang mga lalaki sa isa't isa. Ano yon? Tanong ng isa. Ang tikbalang ay humakbang pasulong. Hindi ito umatake. Hindi ito nanakot. Sa halip, tumigil ito sa harap ng mga tao. Ang mga mata nito ay hindi na puno ng galit, kundi ng matinding pagnanais na maunawaan. Matagal na kaming nananahimik. Muling umalingaw-ngaw ang tinig. Kayo ang lumalapit. Kayo ang nananakit. Unti-unting bumaba ang itak ng isa sa mga lalaki. Hindi ito posible, bulong niya. Napatingin si Nanay Linda sa kanila. Hindi lahat ng hindi nyo naiintindihan ay dapat katakutan, sabi niya. Dahan-dahan ngunit malinaw ang boses. Tahimik ang kagubatan. Ang hangin ay tila huminto. At sa sandaling iyon, ang takot na matagal nang bumabalot sa puso ng mga tao ay nagsimulang mabasag. Ang isa sa mga lalaki ay napaluhod. Hindi namin alam, mahina niyang sabi. Akala namin, halimaw kayo. Lumapit si Nanay Linda. Hawak pa rin ang sanggol. Hindi masama ang isang ina na nagtatanggol sa kanyang anak. Dagdag niya. Napatingin ang mga lalaki sa tikbalang. Sa unang pagkakataon, hindi nila ito nakita
bilang isang nilalang na dapat katakutan, kundi bilang isang ina. Dahan-dahang lumapit ang tikbalang, hindi para umatake, kundi para kunin ang kanyang anak. Maingat na iniabot ni Nanay Linda ang sanggol at sa sandaling magdikit ang kanilang mga kamay. Unti-unting humina ang liwanag hanggang sa maging banayad na lamang itong muli. Tahimik, mapayapa. Ang tikbalang ay tumingin kay Nanay Linda. Sa kanyang isipan, muling narinig ang tinig. "Hindi ko makakalimutan ang ginawa mo." Napangiti si Nanay Linda, kahit may luha sa kanyang mga mata. "Hindi ko rin makakalimutan ang araw na nakilala kita," sagot niya. Saglit silang nagkatitigan. Dalawang nilalang mula sa magkaibang mundo. Ngunit pinag-isa ng kabutihan. Unti-unting umurong ang tikbalang. Dala ang kanyang anak. Bago ito tuluyang mawala sa pagitan ng mga puno, huminto ito sandali at muling tumingin kay Nanay Linda. Isang tahimik na pasasalamat. At pagkatapos, nawala ito sa dilim ng kagubatan. Nanatiling nakatayo si Nanay Linda, pinagmamasdan ang lugar kung saan sila nawala. Tahimik. Ngunit sa katahimikang iyon, may kakaibang gaan. Sa likod niya, ang mga lalaki ay hindi na ang dating galit at puno ng takot. Sa halip, sila ay tahimik. Tila nag-iisip, tila nagbago. Lumipas ang mga araw. Unti-unting bumalik sa normal ang baryo. Ngunit may isang bagay na hindi na kailanman naging pareho. Hindi na muling narinig ang panghahabol sa kagubatan. Hindi na muling nagkaroon ng takot sa mga kwento ng tikbalang. At si Nanay Linda, nanatili siyang nagtitinda ng saging. Ngunit hindi na siya tinitingnan bilang kakaiba. Hindi na siya pinagtatawanan. Sa halip, may paggalang na sa bawat tingin. At sa tuwing siya'y naglalakad sa gilid ng kagubatan, may banayad na hangin na dumadampi sa kanya. Parang isang tahimik na paalala na minsan, sa gitna ng takot at panganib, may isang matandang kuba ang piniling magmahal. At dahil doon, may dalawang mundong natutong magkaunawaan. Wakas.